So magandang gabi po sa ating lahat. So alam po ang iba sa inyo is first time po na nakita po ako na nasa Baguio. So ngayon po, kung muna natin titingnan yung edad ko po. So ako po yung pinakabata po dito sa Baguio School. And I want you to know yung revelation ng Panginoon ngayon sa gabi nito. Maganda po yung mensahe ng Panginoon. So each of us sa mga student, pinapili po kami ng mga answer prayer po sa Bible. And ito po yung topic ko about sa wisdom. So this week po, we will tackle about the personal prayer answered in the Bible. So next week po, sana po nandito pa rin po kayo kasi about po to sa group na answered prayer po. And then the last week po is about po yung sa nation na sinagot ng Panginoon yung mga prayer. So it is encouragement to us na dumalo po ang bawat isa sa gawain, which is a Daniel prayer, 21 days. So ngayon po, papaunahin ko muna po sa secular mindset kasi about sa wisdom po yung ating tatalakayin. So, dito po, in the wisdom, when I was my mind was ruled in the secular world po. Dalawang bagay po, yung natutunan ko, dalawa lang. Ang dami mong pinagpaguran sa mga mundo, pero dalawang bagay lang naman talaga yung purpose ko. Ang unang-unang walang libre sa mundo. Amen? Yan yung palaging mindset ng tao. Walang libre sa mundo, kaya anak, kailangan mong mag-aral kasi kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, wala tayong pera, walang kakainin. So, hindi mo makukuha yung mga goals mo. So, pangalawa, pera lang talaga pwede sa mundo. Amen po. Kaya nga yung ilan sa atin, pinagpapalit yung trabaho kesa sa gawain ng Panginoon. So this time, may papakilala ko sa inyo, si King Solomon. Si King Solomon, siya talagang kilala sa Bible. Kasi ito nga naman, hindi niyo siyang maging king ng isang bansa, wala naman siyang alam. So ikaw, Aljon, gagawin ko presidente ng Pilipinas, wala kang alam sa batas. Ikaw nga mismo hindi nag-face mask. Diba? Yung case ni King Solomon dito, and the meaning of Solomon is the peace. So, during his time, wala akong tigmaan kasi inasawa niya lahat ng mga kalaban. So, 300 po yung naging asawa ni Solomon. So, dito po, meron siya 700 na kabet. Ilan po sa inyo nagkaroon ng 3 kabet? Alam ko na! Babata pa si Janet, may 3 kabet na. Ito, grabe! So, we have to tackle this. Seeking in wisdom. So, yung topic po natin is paano ba masik yung wisdom thing tungkol dito sa Bible? Kasi it is commanded. You have to seek the wisdom of the Lord. So, doon po tayo sa Bible passage natin. Yung title, hindi nyo pinakita. So, yung title na, Seeking God's Wisdom, makinig po tayo. This is about the person. Tingnan natin yung sarili natin. Huwag natin titingnan ang katabi natin, no? This is about the person and seeking God's wisdom. Pakibasa po sa 1 Kings chapter 3, verse 8 to 15. Unang Hari, chapter 3, verse 8 to 15. 8. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. 9. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayan ito? 10. Dahil ito ang inihiling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. 11. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka umiling para sa iyong sarili na mahabang buhay, o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay karunungang kumilala ng mabuti sa masama. 12. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. 13. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapatayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. 14. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. 15. Nagising si Solomon at noon niya
nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. Amen. So, manalangin muna tayo. Hallelujah. Lord Jesus, you're the one, oh God. Hallelujah. Who is speaking today, oh God. Hallelujah. Lord, open their spiritual eyes, oh God. Hallelujah. Pamiuus mo, oh God, ang karunungan, karangan, kaunawan, oh God. Hallelujah. To seek you tonight, oh God. Hallelujah. Hindi kami papayag, Panginoon, na walang naitanim sa amin, oh God. Let's open, oh God, yung puso ng bawat isa, oh God. Hallelujah. Na ikaw siya magdidilig sa amin, oh God. At lalago po kami spiritual. Panginoon, lahat na papuri pa sa salamat ay aming tinataas sa inyo, Ama, sa matamis sa pangalan namin, Panginoon, tagapagtas sa Jesus. Amen. So, King Solomon, nakita po natin na wala po siyang alam nun. So, marami nagpa-persecute sa kanya kasi wala naman kasing alam. No? Marami ilan sa atin, ayaw nila na nagiging leader kasi, Pastor, alam mo naman hindi nga, tamad na ako magsimba eh, tapos gagawin mo akong leader. So, many of the leader, their excuses, wala naman akong alam. So, ito, aside sa attitude ni King Solomon, pumunta siya sa Panginoon, he asked, no? Hindi siya nag-aral, hindi siya tinawag ng doktor. Pumunta siya sa Panginoon kasi nag-ask siya. Paano kung irunod itong God's people na to? No? Pinili mo itong lupay ito, then, paano kung marunod itong ipinigay mo? So dito, ipapakita po natin ang buhay ni King Solomon. Ihamon himself. Kasi kapag ako, siguro kung hindi ko kalala yung Panginoon, tapos naging presidente ako, sumunod kayo sa akin. Kapakain kita. Secular, di ba? Hindi ka sumunod, makukulong ka. So dito, as magtush sa Panginoon. Dito makita natin, when I was secular. Ang alam ko, basta alam mo yung John 3:16, ligtas ka. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, who shall ever believe in Him will not perish but have everlasting life. So akala ko, basta alam ko yung John 3:16, okay na. Okay na ako, I'm a Christian kasi alam ko yung John 3:16. So, yung pumunta ako dito, yung tinawag ako ng Panginoon, hindi ako prepared. So, ano yung sinabi ko sa Panginoon, tinawag mo ako, wala akong alam. Then yung makikinig, alam yung Genesis to Revelation mo. Then ano yung sinabi ng Panginoon, kung ano yung salita ko, yun na yung sasabi mo. So, meron po dito parabola. There is a two servant. Lahat tayo makakano dito eh. Yung isang servant kasi, dalawa sila. So lahat tayo gusto mabilis yung Panginoon. Amen po ba? Lahat tayo. So merong dalawang ugali ng servant. Yung isa, they make busy themselves. Oh, alas 3 pa lang, Lord, umigising na ako. Nagpe-pray ako 1 hour. Then when I was jogging, I was pray a lot, Lord. Then I was always complete the day of prayer. I was complete. Yung mga task na pinapagawa ni Pastor, then, hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagtanong sa Panginoon kasi, I am doing well naman. So, alam niyo ng Panginoon na ito yung gusto niyang gawin. Nakagigat yung point. At yung type of Christian na sobrang busy. So, napaka-busy niya, iniisip niya, napapaluguran ko yung Panginoon. So, kaya naman, some of them, hindi naman niya member, tinukuha. Dahil kapag maraming member, another material ko sa heaven. Isa naman, hindi mo naman ministry, gagalawin mo. Kasi doon, hindi naman siya magaling. Siguro, katulong ako. May kanya-kanyang call tayo, di ba? Akala natin, yung mga ginagawa natin, and then, kung sino pa yung madaming nagawa sa church, sila pa yung nagdi-discourage doon sa konti lang yung nagawa. Panginoon, walang ginagawa ng leader na to. Hindi sila nag-house visitation. Ako, palagi na lang ako. Pagod nga ako, Lord eh. Kaya itong isang servant na to, pinili niya na paggulayan. Gumising siya ng umaga kasi gusto ko mapalaguran yung Panginoon. So, ano siya ng time? Pumunta siya doon sa king niya. Pumunta siya sa king niya. Yung Panginoon, ano ba yung gusto mong gawin ko na mapapalaguran ka?
Then, itong isang servant na to, tinitin niya palagi ito. Ito naman, imbis na gumawa na lang. No? Imbis na madami siya nagawa. Pumunta pa siya, nag-aksaya pa siya ng oras doon sa Panginoon. Pero ano yung pinalagiran doon ng Panginoon? Doon sa parabola na yun. Ang pinalagiran doon ng Panginoon is yung lumapit sa Kanya. Yung nag-ask sa Kanya. Minsan, akala natin, nagawa natin yung mga ministry. Nagawa natin yung mga dapat gawin dito. Pero hindi natin, na-forget natin. Yung pag-pray. You are busy. Yung paglilinis ng church. Pray ka pa ba? Are you building a relationship? An intimate relationship to God? Minsan, the more na busy tayo sa secular, the more na nagiging lazy tayo in extended the kingdom of God. Minsan kung sino pa yung madaming ginagawa, sila yung mareklamo. Naniniwala kayo? Kasi mama ko, siya yung pinaka-busy dito, pero siya yung mabunganga. Tama? Amen, mama. Tama yan. I'm here in the carpet. Sinasabihan ako ng mga klase ko. Doon sa Josiah, 3 gabi nag-aaral. Gusto sa pag-aaral. Kasi alam ko sa sarili ko, wala akong alam eh. Kasi if I know myself na kapag sinabi ko matalino ako, hindi ako maglalagay, hindi ako mag-pray. Bible school lang naman to eh. Hindi naman to reporting sa school, walang grading. Pero yung nakilala ko yung Panginoon, sir, dito natin tingnan. Before si Solomon, bago niya ginampanan yung pagiging hari niya, pumunta siya sa Panginoon. Hindi siya nagsabi, i-prepare mo lahat ng pag-aaralan ko kasi ako ang magiging hari. Hindi niya ginawa yun. Because, pumunta siya sa Panginoon. Tapos yung mga hindi niya hiniling, ibinigay sa kanya. Lahat, wala kang magiging kasing katulad. Pero si Solomon, na-fall siya sa idolaters. Because of the foreign wives na pinakasalan niya, pati yung pagiging idol sila, ang tawag dito sa sexual adultery. Na-fall siya doon. So, makikita natin, our life, it is a practice. Sometimes we win, sometimes we fail. Minsan naisip natin, yung buhay kasi hindi talaga madali. Dito tayo sa pangalawa. Ito sa faculty, meron kong nagpakitang anghel doon sa babae. Siguro napaka-humble niya. Nakaluguran niya yung Panginoon kasi sabi ng anghel, dahil nalulugod yung Panginoon sa'yo, humiling ka ng isa. Yung isa doon is, pagyayamanin ka, lahat ng wealth, ibibigay sa'yo. Yung pangalawa doon, unending wisdom, lahat ng katalinuhan, ibibigay sa'yo. Then yung pangatlo, the honor, yung honor ka ng buong mundo. So, itong lalaki na to, dahil nandun yung din niya, parang dito, Pastor Bill. So, pumunta siya doon, sabi, ano ba yung dapat na i-ask ko sa Panginoon kasi may nagtanong sa akin. So, sinabi nung din na to, i-ask mo na ikaw yung pinaka-matalinong tao sa mundo. So, yung inas niya na siya maging pinaka-matalinong tao, binigay agad ng anghel. Yun na. Ako, so matalino na. Pumunta, yung mga tao kasi excited yung bawat isa na marinig yung unang sasabihin ng pinakamatalino sa buong mundo. Then itong tao na ito, nagsalita siya, nasabi niya, I hope they naman. So, nag-iisip, they found out nila, walang magandang idudulot yung pagiging matalino na. Kasi, ano yung mali? Selfishness desire. I want to be a wise person sa buong mundo. Gusto kong maging matalino sa buong mundo. So, dito makikita natin, yung wisdom pala dito sa mundo, kahit pala binigyan ka ng Panginoon ng talino, kahit binigyan ka ng kahit anong gift sa'yo, if you will post it because of your glory, because of your sake, of your name, no? Walang magandang idudulot sa'yo. Kahit galing mo sa Panginoon ng talino na yan, kung
magamit, ka-glorify ng ating Panginoon. Wala po ito. This is the world wisdom. Selfishness. Ano pa yung ginawa ni King Solomon? Pumunta siya sa Panginoon na lumabagkumbaba. Alam niya na wala siyang karunungan. Even he have a power. Utos ng utos. Karamihan nga, yung mga leader ko, bossy. Utos na lang. Ay, kuha mo ako ng ano dito. You have to humble yourself. King Solomon, lumapit siya. Alam niyo, wala siyang alam eh. This is the wisdom. Bakit tayong globalist? Gusto mong pumatay ng 500 million. Sobrang sa talino. Gusto sila lang yung mag-e-enjoy tapos gagawing aso yung mga tao. Without vaccinated, pagkain. Tapos yung mga tao sunod-sunuran. Bawal na walang face mask, walang face shield. Bawal walang vaccinated. Ito yung globalist. Ito yung wisdom ng mundo. Without the spirit of the Lord. Ito yung pakapatay sa atin. So, nakakatakot yung sobrang talino kasi isa ginagamit mo na lang sa business. Simbuwa dito ang nagsisimba lang kasi yung mga bumibili, member. Wala naman na. Pupunta tayo dito sa simbahan kasi we have to seek the Lord. Minsan may mga leader na kumakausap sa akin, sis, gusto kong mag-devotion tuwing Tuesday kasi ikaw yung mag-preach. No! Mag-devotion ka araw-araw. Kasi God, araw-araw siya may bagong revelation sa atin. In 1 Corinthians chapter 3, verse 19, for the wisdom of this world. 1 Corinthians chapter 3, verse 19, for the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taken the wise in their own craftiness. Ano yung desire natin? Yung siya nagkamali. Kapag kukuha tayo ng wisdom ng Panginoon, dapat gamitin natin sa ikaglorify niya. Doon na tayo sa number 3. There's a wise man. Na itong pinakamatalino ng tao to. Pag sinabi po natin na Sir Boy, it contains the water. Dito lang po siya. Then, ito yung tagusan ng tubig. Parang dam. Tama ba dam? Dam dito sa Pilipinas. So, itong tao na to, may alin tulad din siya sa reservoir. In the church, yung mga member ko, 98% po, they are like a canal. So, I will explain the canal. At itong canal sa to, dumadaloy lang siya dahil dito sa pinagmumulan. Then, itong reservoir or dam, hinihintay na muna niya mapuno. So, kapag dumalo yung tubig, wala nang makakapigil. Wala nang makakapigil dito. So, kahit na nilalabas na siya ng tubig, walang nawawala sa sarili niya. Then, itong kana 98% of the members, they are acting canals. Bakit? Kasi, ilan sa atin, kapag nagsishare tayo ng Word of God, isip na natin, kung ano sinabi ito ni Pastor, kailangan sabihin sa inyo, makinig kayo. No Holy Spirit. No Holy Spirit. Hindi natin mababago yung tao dahil sa atin. Mababago natin yung tao dahil sa salita ng Diyos. Ito yung mga taong bera na lang ng bera. Dami alam eh, matagal na daw siya sa church, 10 years. Hindi ko kanaya kasi ako 2 years pa lang. Ang hirap! Alam niyo kung bakit konti na lang yung pumapasok sa church? Because of this attitude. This wisdom. Kapag fake news yung lumabas, absorb. This is a member na laging pagod kasi lagi na lang ako inuutusan. Ito yung kind ng member na iniisip nila, ayoko muna magsimba, ayahan mo muna ako Lord kasi hindi pa ako buo. So ayaw nila magpa-feel sa salita ng Panginoon. Ito, bihira lang to, lumabas yung mga reservoir na to. Bihira to. Kasi kaya karamihan, dito na po. Bida-bida. Sa kanisipan, di ba?
We have to absorb the God's Word. We must feel the Holy Spirit bago tayo magbira-bira. No? Without the leading of the Holy Spirit, huwag kang aalis. Dito tayo. Di dahil, alam natin may mga, nawalan yung point? Nawalan yung point. Yung pagiging reservoir ko, sila yung mga hindi nasasaktan kapag dinidiscourage. Kasi etong canals na to, ano po kung bakit sila nasasaktan? Kasi, pagod daw sila. Panginoon, binigay ko naman yung lahat. Binigay ko yung lahat, Panginoon, pero bakit ganito? Nasasaktan pa din ako. Bakit hindi ko mapabago si Aljon? Bakit hindi ko mabago itong tao to? Ang dami ko nang sinabi. No? 6 months na ako mag-live sa Facebook. No? Nag-upload pa ako sa YouTube para lang makita ni Aljon, pero hindi ko siya nababago, Lord. Bakit nasasaktan? Kasi you are depending on your self-wisdom. No? You are not depending on what the Holy Spirit is speaking to you right now. So ngayong gabi, nangungusap yung Panginoon sa inyo. Nangungusap yung Panginoon sa bawat isa. Bakit sinagot ang Panginoon si King Solomon? Paano niya na-please si King Solomon? Kasi, he humbled himself. Alam niya, wala siya eh. Alam niya, walang-wala siya. Pangalawa, baka tayo tinawag. Pwede naman yung mga genius na tao nandito. Bago ako tawagin dito sa Bible School, ano ba ang tingin sa akin? Ang tingin sa akin ng mga tao, walang patutunguhan ng buhay. Ang tingin sa akin ng tao, wala akong pangalan sa buhay. Pero yung in-accept natin, yung calling ng Panginoon, hindi ko akalain, tatagal ako ng 5 minutes. Naorasan niyo po ba ako? Yung Panginoon kasi yung bibigay lang ng wisdom. Walang kwenta yung mga ginawa. Talampakan natin yung ating Panginoon. Ito lang yung pinaka-mensahe yung gabi. So, nandito na tayo sa conclusion. So, the Bible is clearly that the way of wisdom is to pray Spirit to God. Hindi mo masisik yung karunungan kung wala kang takot sa Panginoon. Kapag hindi ka teachable heart, hindi mo makikita kung paano ka susunod. Kasi itong Panginoon na ito, mas gusto niya yung nag-obey ka. Obedience is more better than sacrifices. Sabi sa Proverbs chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. So you must honor Him. Hindi ko pala nasabi kanina. Yung earthly wisdom, they are focused to follow your heart. Sabi nila, sundin mo kung ano yung laman ng puso mo. Pero ang sabi sa Bible, your heart is, do not rely on your heart deceitful. Then sabi ng mundo, mahalin mo yung pamilya mo, mahalin mo yung kaibigan mo. Pero, in godly words, and in godly wisdom, love your enemy. Mahalin yung kaaway. Sometimes, tao talaga, nag-a-appeal tayo sa emotion. Hindi tayo, nakakalimutan natin mag-appeal dun sa God's Word. Yung wisdom ng earth, it is contrast on what the Bible says. Sabi ng mundo, marami daw daan para maligtas. Sinumali na may santo pa sa bahay nila. Bibigyan ko talaga. Pero in this godly wisdom, there is only God to save. Only Jesus Christ. So ngayon po, tinutusan tayo ng Panginoon to seek His wisdom kasi it is seeking Jesus Christ. So ngayong gabi, kailangan natin masik yung Panginoon. Pero babasahin ko muna ito. There's another way to find wisdom, and that's to focus on Jesus. Kung gusto natin magkaroon ng kalugod-lugod sa Panginoon, na malaman natin kung ano ba yung misteryo, the mystery of God. In Colossians chapter 2, verse 3,
take some time right now to reaffirm your fear of God. Kailangan natin ma-rededicate. Kung tayo is matagal ng Christian, we have to rededicate our relationship to God. Para yung wisdom ng Panginoon, na-taken natin continually. Sa mga hindi pa naniniwala kay Jesus, you have to seek Jesus Christ tonight. Hindi ako papayag na walang gagawin ng Panginoon sa gabing ito. Amen po ba? So ito yung mga gagawin natin. In Proverbs 3:13, pakisulat niya po yan, basahin niyo po sa bahay ninyo. So ngayong gabi, sa mga may sakit, no? Isig natin yung Panginoon. Hindi lang sa wisdom. Marami pang tatalakayin yung ibang estudyante. Sa mga sinagot ng Panginoon. Sa mga sinagot ng Panginoon na panalangin. So tonight, spoke to God. We have to think, ano ba, Lord? Am I a kanal? Am I a reservoir? Which servant I am? Am I a busy person? Nakakala ko na bibis kita? Or I am focusing to please you? Is my understanding is always in the wisdom of earthly? O nandito pa ako sa pagiging godly wisdom? So ngayon, mananalangin tayo. Sama-sama tayong mananalangin. Pakita mo yung ano natin. Pakita mo yung prayer natin. Ipanalangin po natin na makomplete natin yung Nalangin po tayo. Lord Jesus, O God, hallelujah. Thank you, O God, for tonight, O God, hallelujah. We know that you're the one who spoke, O God, hallelujah. You speak to us, O Lord, hallelujah. And let your revelation, let you feel, O God, on our mindset, O God, hallelujah. Lord Jesus, we are praying, O God, hallelujah, na ikaw, Diyos, na siya nagpapalugin sa aming buhay. Ikaw pa rin, Panginoon, siya magbigay sa amin, O God, ng karunungan, kaalaman, kaunawaan, O God, hallelujah, na maging kagamit-gamit, Panginoon, O God, hallelujah. Lord Jesus, help us to please you, Lord, hallelujah, in every moment, O God, sa buhay namin. Panginoon, wala kaming iba, O God, hallelujah, na iisipin, O God, hallelujah, hindi kami papayag na hindi ka namin naranasan, O God, sa gabing ito, O God, hallelujah. Tonight, O God, hallelujah, let your Holy Spirit that fill us, O God, hallelujah, Jesus. We thank you, O God, hallelujah. All the glory is yours, O God, hallelujah. We give you the highest adoration, O God, at ng lahat ng anak ng Diyos, hallelujah, sabi na, Amen. Hallelujah. So ngayon, tayo po tayo lahat, for the word art of proclamation.